sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bahagyang tumaas. Score ni Vice President Sara Duterte bumaba batay sa isang pinakabagong survey. Hataw Balita. Dalawang individual nasawi habang 5 naman ang sugatan matapos sumabog ang cargo truck sa isang bus terminal sa Marikina City. Hataw Balita. Posibleng taas-baba sa presyo ng mga produktong petrolyo, inaasahang ipatutupad bukas. Hataw Balita. 43 estudyante mula Southern Leyte stranded sa bayan ng Ubay sa Bohol dahil sa tropical storm Kabayan. Hataw Balita. At alamin ang paalala ng Department of Health sa publiko upang maiwasan ang anumang panganib sa kalusugan ngayong holiday season. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa pinakabagong approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang survey na isinagawa ng Publicus Asia mula November 29 hanggang December 4. Patay sa resulta ng naturang survey company nitong December 15, mula 55% noong ikatlong quarter, nakuha ng punong ehekutibo na maiangat hanggang sa 58% ang kanyang score ngayong ikaapat na quarter ng taon. Partikular ito sa mga lugar tulad ng North Central Luzon, South Luzon at Visayas. Sa kabilang banda, nagkaroon naman ng pagbaba sa nakuhang puntos ni Vice Presidente Sara Duterte. Bagamat hindi naman ito malaki dahil mula 62% ay naging hanggang 59% ang kanyang approval ratings. Ipinakita rin ng naturang survey na tumaas ang overall performance rating ng administrasyon ni Pangulong Marcos mula 53% noong ikatlong quarter hanggang 61% ngayong ikaapat na quarter ng taon. Hataw Balita. Majority ng mga Pilipino ang nagpakita ng suporta sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP ng pamahalaan patay sa isang survey. Ayon sa research and analytics firm na Capstone Intel Corporation, mula November 22 hanggang 29, nakita sa resulta ng kanilang isinagawang survey na ang karamihan o 70% ng mga Filipino adult ay pumapabor sa hakbang ng gobyerno na gawing moderno ang mga pampublikong sasakyan sa bansa. Inilabas sa mga resulta ng survey matapos ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na palalawigin ang December 31 deadline para sa pagpapakonsolidate ng mga PUB operators at drivers. Ipinaliwanag ng Pangulo na hanggang sa ngayon, halos 70% ang lahat ng operators ay nag-commit na at nag-consolidate sa ilalim ng nasabing programa ng pamahalaan. Hataw Balita. 2 tao ang nasawi habang 5 ang sugatan matapos sumabog ang isang nakaparadang cargo truck sa isang bus terminal sa Barangay Kalumpang, Marikina City, pasado alas 9 ng umaga nitong Linggo, December 17. Base sa investigasyon ng mga bumbero, nagsimula ang apoy sa loob ng truck na may kargang paputok kung saan lumipat ang apoy at nasunog din at nadamay ang isang bus at isang van. Tumagal ang sunog ng hindi bababa sa 30 minuto at umabot sa first alarm at inanunsyong tapos na ang sunog o fire out ng bandang alas 9:44 ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi ni Eastern Police District Director Police Brigadier General Wilson Asueta na walang permit ang naturang cargo truck na magdala ng paputok at itinagulang anya sa loob nito ang mga paputok kung saan kasama sa loob ang mga combustible materials tulad ng mga tela, mga cardboard at makina. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa pananagutan ng may-ari ng truck at sa pinanggalingan ng mga paputok na nagdulot ng pagsabog. Agad namang dinala sa pinakamalapit na ospital ang 5 sugatan na biktima. Hataw Balita. Oy, mayroon ho tayong posibleng good news sa ating mga kasangbahay na motorista dahil may inaasahan pong ipatutupad na panibagong rollback o bahagyang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas sa araw po ng Martes, December 19.
Sa inisyal na pagtaya ng mga kumpanya ng langis, maaaring bumaba ng 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Gayunman, pwede pa rin magkaroon ng kaunting increase na 10 sentimos o walang paggalaw sa diesel. Ganito rin ang posibleng mangyari sa kada litro ng presyo ng gasolina kung saan maaaring bumaba ito ng 20 sentimos at pwede rin magkaroon ng kaunting increase na 10 sentimos o walang paggalaw. Sa kerosene naman ay inaasahan na magkakaroon ng rollback na umaabot ng 70 sentimos hanggang 90 sentimos sa kada litro nito. Ngayong araw, inaasahan po ang anunsyo ng mga kumpanya ng langis ukol sa final price adjustment na ipatutupad bukas. Nakikita ng industry players na ang pangunahing dahilan ng taas-baba sa presyo ng mga produktong petrolyo sa world market ay ang anunsyo ng United States Federal Reserve na posibleng walang mangyaring interest hike sa January 2024. Medyo malaki din umano ang nabawas sa fuel reserves ng Estados Unidos at inaasahan na tataas pa ang demand sa langis dahil sa pagbagal ng inflation. Hataw Balita. 43 estudyante mula sa Southern Leyte ang na-stranded ang mga biyahe ng mga sasakyan pandagat dahil sa nagbabantang bagyo na pinangalan ng Kabayan. Agad namang tinulungan ng lokal na pamahalaan ang nasabing mga stranded na estudyante pati na rin ang ilan pang mga pasahero. Pansamantalang nanunuluyan sa Holy Child Academy sa Ubay, Bohol ang mga ito habang wala pang biyahe pauwi ng Southern Leyte. Sa ngayon, nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1 ang Southern Leyte at ilang bahagi ng Samar Island kung saan suspendido na rin ang pagpapalaot ng mga sea vessel, mga motorbangka at iba pang sasakyang pandagat na binabantayan ngayon ng Philippine Coast Guard bilang preventive measure para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Samantala, wala pa namang inilalabas na datos ang PPA at PCG sa eksaktong bilang ng mga stranded na pasahero sa Eastern Visayas Region. Hataw Balita. Kaugnay ng binabantayang bagyong Kabayan, inabisuhan ng mga lokal na pamahalaan ng Davao City at Davao de Oro ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council nito at volunteer group na i-preposition na ang mga kagamitan nito. Pinababantayan ng mga local government unit ang mga coastal area at inatasan ng response teams na magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Sa Davao del Norte, binabantayan ang level ng tubig sa mga dam at ilog. Ang Panabo City, minabuti na magsuspindi ng klase sa lahat ng antas ng pampubliko o pribadong mga paaralan. Suspendido na rin ang pasok sa mga opisina ng gobyerno. Hataw Balita. Pumirma sa isang kasunduan na tututok sa mga proyekto, programa at aktibidad para sa kapakanan ng senior citizens at persons with disability o PWD sa bansa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at tatlong ahensya ng gobyerno, partikular ang Department of Budget and Management o DBM, National Council on Disability Affairs o NCDA at National Commission of Senior Citizens o NCSC. Ang bagong kasunduan na Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2023 ay nagbibigay ng mga probisyon sa proseso ng pag-uulat at pagmamanmaan ng lahat ng ahensya ng gobyerno patungo sa makatarungang implementasyon ng Section 36 ng General Provisions sa ilalim ng Fiscal Year 2023 General Appropriations Act. Sa pamamagitan ng naturang polisiya, magkakaroon ng instrumento na tiyak na gagamitin para matiyak na maayos na maipatutupad ang mga programa at aktibidad at proyektong para sa senior citizens at persons with disability. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, gagawing aksyon ang naturang kasunduan para matiyak na lahat ng ahensya ng gobyerno mula sa pambansang pamahalaan patungo sa mga local government unit ay maglulunsad ng mga programang may saysay at umuunlad. Hataw Balita. Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko nitong Biyernes, December 15 na sanayin ang pag-iingat sa pagkain ngayong kabi-kabila na ang masaganang mga handaan upang maiwasan ang anumang panganib sa kalusugan. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kailangan na kumain ng balanseng pagkain na may kasamang moderasyon at iba't ibang uri ang lahat ng Pinoy. Kailangan anyang limitahan ang pagkain ng mga ma-foods, partikular ang maalat,
mataba at matamis na pangkaraniwan na sa processed foods na mataas sa salt, sugar at fats. Hinikayat din ni Secretary Herbosa ang publiko na kumain ng masustansya tulad ng gulay, prutas o salad at uminom ng maraming tubig at iwasan ang sobrang pag-inom ng matamis o may asukal na mga inumin. Binalaan din ng kalihim ang may hilig mag-uwi ng pagkain mula sa mga handaan na maging maingat dahil maaaring masira na ang ilang take-out food pagkatapos ng ilang oras. Hataw Balita. Inihayag ng Department of Agriculture o DA nitong Sabado, December 16 na magkakaroon ng sapat na supply ng bigas sa Pilipinas hanggang sa susunod na anihan sa Marso o Abril ng susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, may sapat na lokal na produksyon ng bigas sa bansa na inaasang aabot sa kabuuang 20 milyon na metriko tonelada bago matapos ang 2023. Sa huling monitoring ng kagawaran, ang umiiral na presyo ng well-milled rice ay nasa 51 pesos to 52 pesos sa kada kilo nito. Sa kasalukuyan, mayroong 3.03 milyong metriko toneladang imported na bigas ang bansa hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Nauna nang nag-import ang Pilipinas ng 295,000 metriko toneladang non-basmati white rice mula sa India. Ang unang 95,000 metriko tonelada inaasang darating sa loob ng Disyembre, habang inaasahan namang madideliver ang natitirang import sa Enero. Natapos na ang winning streak ng Ombudsman Grapbusters at DNR Warriors sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 eliminations kahapon. Nananatili namang buhay ang kampanya ng AFP Cavaliers matapos makuha ang ikatlong panalo. Si Bernard Daddy sumahataw. Nasungkit ng AFP Cavaliers ang napakahalagang panalo laban sa DFA Emissaries para manatiling buhay ang kanilang kampanya sa UNTV Cup Season 10. Pinagpaalam na sa liga ng AFP ang DFA sa exciting ball game na nagtapos sa final score na 98-74. Nanguna sa opensa ng Cavaliers si Edgar Castro Jr. na may 24 points, 5 rebounds at 4 na assist. Doon sa practice namin, palagi lang naman i-emphasize ni coach yung mga sistema na masusunod namin. So nakikita nyo naman yung personnel ng AFP Cavaliers, kulang-kulang. Doon, nag-a-adjust kami. Hopefully, next mga game, maipanalo namin at makapasok doon sa second round. Dahil sa panalo, umakyat sa 3-2 win-loss record ng AFP habang nagpaalam na sa liga ang DFA Emissaries. Although kahit wala pang panalo yung DFA, hindi pa rin kami naging kumpiyansa, no? So pinagandaan pa rin namin sila, so respect namin sa kanila kasi bilog yung bola. So anytime, no, baka pwede silang pumutok. So katulad nga kanina, yung first tsaka second quarter namin struggle yung team sa defense. So nakakadikit sila. So kinausap ko na lang yung team na irespeto nila yung kalaban, no? So kaya yung third at tsaka fourth quarter, talagang gumanda na yung depensa nila. Actually, yung totoo niyan, hindi kami nakapag-practice before the game. Kasi halos lahat ng players busy na sa pamilya, sa opisina. So, hindi talaga kami nakapag-practice. Pero kahit yung ngayon nga talagang pinilit lang namin na kung sino po pwede na itabi muna yung mga personal na talaga pinilit namin na pumunta. So eto, kahit paano naman, nakapag naman kami, binigay naman namin yung best natin sa laro. Tinapos na ng Malacanang team o PPMS Trailblazers ang winning streak ng Ombudsman Grapbusters.
First quarter, abante ang Grabbusters ng 3 puntos, 16-19. Second quarter, nag-adjust sa defense ang Trailblazers para agawin na ang momentum at umabante na ng 4 points, 42-38. Third quarter, nanatili ang momentum ng OPPMS para iangat pa sa 6 na puntos ang kanilang kalamangan, 61-55. Last quarter, kumayod ang 14 points si Robert John Marie Faundo, kabilang ang 2 mula sa 3-point area para pahirapan na makahabol pa ang Ombudsman sa game na nagtapos sa score na 91-84. Best player of the game si RJ Faundo na kumabada ng 28 points, 4 rebounds at 2 steals. Nung last game pa kami nape-pressure kasi once na matalo kami, bakasyon na talaga. Next season na ulit kami makapaglaro. Kaya ngayon nanalo kami, sarap ng feeling. Dahil sa panalo, umakyat na sa ika-4 na pwesto ang Malacanang team mula sa ika-6 na pwesto at nananatili ang chance na makapasok sa next round. Bali, sinabi ko lang doon sa mga players namin na extra effort lang, tapos sumunod lang doon sa sistema namin, mananalo kami. Ayun nga, sumunod sila lahat, nakinig sila lahat. Yung effort na sobra 110% binigay nila. Nakuha namin yung panalo. Malaking tulong yung paghahanda namin kasi pinagplanuhan talaga namin lahat. Simula doon kay Ladja, kay Ignacio, lahat ng player nila talagang pinag-aralan namin kung paano namin sila makukontain. Hindi naman namin sila mai-stop pero mabawasan lang yung pasa, mabawasan lang yung shoot. Ang laking bagay na. Pinakain naman ang unang pagkatalo ng Department of Agriculture Food Masters ang DNR Warriors sa kanilang mainit na sagupaan. First quarter, pumutok sa opensa ng Food Masters si Julius Kasaysayan na may 11 points para pangunahan ang good start ng DA 22-20. Ilang beses nag-deadlock sa tindi ng laban subalit na natiling abante ng 1 puntos ang DA end of second quarter, 40-39. Third quarter, dikdikan pa rin ang laban at palitan lang ng kalamangan. Kumayod ng 12 points si EJ De Guzman para sa DA na tinapos ang third kanto, lamang pa rin ang 1 puntos ang Food Masters, 61-60. Rumatsyada ng 7-0 run ang DA after 4.5 minutes sa last quarter. Dinumina rin ng DA ang DNR sa rebounds, assist at steal sa last 10 minutes, forcing DNR to commit 6 turnovers. Kaya naman lumobo na ang kalamangan ng DA hanggang sa maubos ang oras, 90-73. Panalo ang Food Masters. Best player of the game si Elijan De Guzman na tumikada ng 32 points. Kasama dyan ng 13 points sa fourth kanto, 5 boards at 3 steals. Sobrang saya, nagbunga lahat ng mga pinaghirapan namin sa practice. And yun na-execute namin yung game plan namin. Sarap sa pakiramdam, lalo na last game namin this 2023. Preparation namin for second round. Dahil sa panalo, nakuha ng DA ang top spot sa Group B habang nalaglag sa second place ang DNR. From Monday, Wednesday, sa Saturday, mostly for yung defensive scheme lang ginawa namin. Yung mga rotation namin sa double scheme namin, lalo kay Rivera. So, mahaba-habang preparasyon. So, alam naman namin through video, nakita namin paano sila umatake. So, ginawa lang namin, kina-counter lang din namin. When comes sa opensa, walang problema sa amin eh. Talagang kung tatakbo kami, transition offense namin, okay na okay kami. Siguro it boils down to preparation namin, hindi kami masyado nakapag-prepare, and then yung the other team is well coached sila, and then talagang nag-prepare sila for us. So I congratulate DA for doing a great job against us. Surprised din kami. But sabi ko lang naman sa mga players, just one loss, and kailangan namin bumawi next game. Brother Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Oras alas 5:35 na po ng umaga
At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, pinabulaanan ng Davao City Police Office o DCPO ang kumakalat na balita online ukol sa umano'y intelligence report na isa ang Davao City sa mga sunod na target ng teroristang pag-atake, partikular ang pambobomba. Kaugnay ito sa nangyaring bombing incident sa Mindanao State University sa Marawi City noong December 3 kung saan 4 ang nasawi at mahigit 70 ang sugatan. Gate ng DCPO, fake news lamang ang naturang bomb threat. Dahil dito, pinaalalahanan nito ang publiko na huwag magpapakalat ng maling impormasyon na posibleng magdulot ng panik sa mga Davaoenyo. Pagtitiyak ng DCPO, prioridad nila ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Hataw Balita. Patay ang 3 individual matapos masunog ang mga bahay sa Zone 3, Barangay Habog-Habog, Salvacion, Molo, Iloilo City, pasado alas 4 ng umaga noong Sabado, December 16. Kinilalang mga ito na sina Elizabeth Hetano, 75 anyos, anak nito na si Nel Gabriel at apo na si Reyna. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, natrap sa loob ng kanilang bahay ang 3 magkakamag-anak. Maliban sa pagkain at iba pang tulong, pinagkalooban rin sila ng 30,000 piso mula sa lokal na pamahalaan. Samantala, 72 pamilya rin ang nawala ng tahanan matapos matupok ng apoy ang kanilang bahay. Pansamantalang nanatili ang mga ito sa evacuation center. Hataw Balita. 6 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 40.8 million pesos ang nakumpiska ng Western Visayas Police sa isinagawang drug buy-bust operation sa barangay Don T. Lutero East, Haniway, Iloilo, pasado alas 7 ng umaga kahapon, December 17. Arestadong 2 suspect na si alias Ira at Koy Koy na kapwa itinuturing na high-value individual. Nahuli ang mga suspect matapos magpanggap na pusher buyer ang isang pulis. Ayon sa mga otoridad, halos 5 buwan na ang operasyon ng mga ito at silang pangunahing nagsusupply ng droga sa Iloilo City at Iloilo Province. Maharap ang mga nahuling suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hataw Balita. Matagumpay na nagtapos ang 125 bagong sundalo ng 5th Infantry Division, Philippine Army na ginanap sa 5ID Grandstand Camp Melchor F. de la Cruz, UP Gamo, Isabela nitong Biyernes, December 15. Ayon kay Major Rigor Pamitan, hepe ng Division Public Affairs Office o DPA ng 5th ID, sinabi niya na kabilang ang mga ito sa Candidate Soldier Course Class 761-2023 na binubuo ng 110 lalaki at 15 mga babae. Nagmula mga bagong sundalo sa iba't ibang lalawigan sa Region 2, Cordillera Region, Visayas at maging sa Mindanao. Isang babae ang mamamayag o namayagpag sa mga nagtapos ng Candidate Soldier Course Class 761-2023 ng 5th Infantry Division Training School sa Camp Melchor F. de la Cruz, UP Gamo, Isabela. Hataw Balita. Opisyal na binuksan sa publiko ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan ang kauna-unahang flyover na itinayo sa lalawigan na inaasahang makapagpapaluwag sa daloy ng trapiko sa mga residente at karating probinsya nito. Si Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita. Formal nang pinasinayaan ang pagbubukas ng kauna-unahang flyover sa probinsya ng Bataan, ang Alauli Flyover nitong Sabado, December 16. Inaasahang mapapakinabangan ito ng ating mga kababayang motorista hindi lamang sa buong lalawigan kundi maging sa mga karatig probinsya nito. Itinuturing ang lugar na pinagtayuan nito na may malaking parte na ginagampanan sa Bataan Province. Itong Roman Expressway, ito yung parang ating Silk Road, yung main trade route galing sa mga port natin sa Mariveles, sa Limay, papunta po sa Metro Manila, Region 3 and Region 4. Yung mga gasolina na galing dito, yung mga import products from our Freeport, going to the pier sa iba't ibang lugar, dito po dumadaan. So, ito po yung ating trade route or Silk Road. Kailangan efficient yung daloy. Ayon naman kay Governor Joyd Garcia,
Nais na mahabol ng pamahalaang panlalawigan ang standard at kasalukuyang kalagayan ng mga maayos na pangunahing lansangan sa bansa. Kung ikukumpara ho natin sa SCTEX, sa NLEX, na alam po natin mga toll road at limitado yung maaaring mga disturbance, ito po kahit hindi po ito toll road ay hahabulin po natin yung standards, hahabulin po natin yung kagandahan, kaayusan ng mga best toll roads dito sa ating bansa. So yun po yung aming vision, kaya po kinakailangan ng suporta ng bawat isa at patuloy na pag-i-improve ng Roman Highway sa pamagitan ng iba't iba pang mga proyekto na manggagaling po sa ating mga partner national government agencies sa panguna ng DPWH. Ayon naman kay DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain, malaki ang halaga ng naturang flyover bilang paghahanda sa nalalapit na konstruksyon ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. Malaki po ang population targets niya. Sa behikulo ho, doon po kasama na po yung Bataan-Cavite Interlink Bridge, mga 30,000 vehicular traffic ang kanyang panilbihan. At ito po ay tumataas, lumalaki habang dumadami po yung economic prosperity ng isang locality. Ito po ay magko-connect, hindi lang po yung Bataan sa Cavite, pati po yung Southern Tagalog with Central Luzon. So lahat po yun ay uunlad sabay-sabay po. Nanawagan naman si Representative Garcia sa mga kababayan na nangmamay-ari ng lupa na posibleng madaanan ng mga proyekto ng pamahalaan na makipagtulungan sa gobyerno kung kinakailangan para sa kapakinabangan ng mas nakararaming tao. Kung gobyerno ang may kailangan ng kapirasong lupa for public use, naman itong lahat na ito, ay hirap na hirap pa yung ating pamahalaan. Kaya sana for future reference, yung ating mga kababayan kapag may kailangan na kapirasong bahagi ng ating lupa for public use at for development, sana po ay hindi na tayo dumaan sa mahabang legal na proseso at mapabilis yung development dahil tayong lahat naman din po ang makikinabang. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Bataan, Milanio Aquino, humahataw. Hataw Balita. Sa opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan para sa nagpapatuloy na ASEAN-Japan Commemorative Summit, inaasahan na pipirmahan ang hindi kukulangin sa 5 business deals at mga Memorandum of Understanding o MOU. Sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual sa isang panayam nitong Sabado na ang mga kasunduang pangnegosyo ay pipirmahan ngayong December 18 sa pagitan ng kumpanyang Pilipino at kumpanyang Hapones. Hindi pa binanggit ni Secretary Pascual ang mga detalye ng mga kasunduan pero sinabi nito na ang mga pangako sa pamumuhunan mula sa mga Japanese business ay nagpapakita ng tiwala ng Japan sa Pilipinas at seryosong layunin at seryosong plano na magpatuloy sa pamumuhunan. Suporta rin anya ito sa kasalukuyang patakaran ng administrasyon sa paraang inimbitahan ng mga dayuhang mamumuhunan na pumasok sa bansa at ang mga mamumuhunang Hapones ay welcome sa bansa. Ang bansang Japan ay isa sa 3 pangunahing strategic partners ng Pilipinas na mayroong 264 na bilateral na kasunduan at pangalawang pinakamalaking trading partner ng bansa noong 2022 na may kabuuang kalakalan na $23.49 billion na tumaas pa mula noong 2021. Hataw Balita. Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaisa sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa harap ng patuloy na paglabag sa pandaigdigang batas. Sa isang pahayag sa ika-50 ASEAN-Japan Commemorative Summit sa Tokyo, inimok ni Pangulong Marcos ang kolektibong aksyon sa gitna ng mga intercontinental ballistic missile test ng Democratic People's Republic of Korea o North Korea, unilateral na mga aksyon sa East at South China Seas at lumalalang karahasan sa Myanmar. Binigyang diin ni PBBM ng mga naturang aksyon ay patuloy na nagbabanta sa kapayapaan at katiwasayan sa rehiyon ng ASEAN. Samantala, pinuri rin ni Marcos ang papel ng Japan bilang isang mapagkakatiwalaang kaakibat sa seguridad sa karagatan at kooperasyon, pati na rin sa humanitarian at disaster relief sa loob ng mga mekanismo ng ASEAN
tulad ng ASEAN Regional Forum at ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. Sinabi niya na umaasa ang bansa sa posibleng pagsasanib puwersa ng Pilipinas at Japan sa ADMM Plus Experts Working Group on Maritime Security para sa 2024 hanggang 2027. Hataw Balita. Itinaas ng Davao Oriental Provincial Government ang Blue Alert status sa buong probinsya. Paghahanda ng lokal na pamahalaan ang naturang hakbang sa pagtama ng bagyong Kabayan sa coastal municipalities ng Davao Oriental. Sa ilalim ng Blue Alert status, nakaalerto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center habang nakastandby naman ang response teams. Suspendido rin ngayong araw ang klase sa pribado at pampublikong paaralan mula Kinder 1 hanggang Grade 12 sa mga bayan kung saan nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kabilang dito ang mga bayan ng Boston, Baganga, Katil, Caraga at Manay. Kagabi, December 17, sinuspindi na rin ng probinsya ang Holiday Night Market sa kanilang Capitol Grounds dahil sa masamang panahon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Si Tropical Storm Kabayan or si Bagyong Kabayan ay nag-intensify at isa na ngayong ganap na tropical storm habang binabaybay pa rin ang karagatan silangan ng Mindanao. At huli nga itong namataan sa layong 275 kilometers east of Davao City. Taglay na nito ngayon yung hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay nakakaranas na nga po ng mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na itong silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis, generally si Bagyong Kabayan ay kikilos pa westward or northwestward at ito nga po ay magla-landfall dito sa may coast ng Surigao del Sur or sa Davao Oriental. Posible po yan ngayong gabi or bukas ng umaga. At pagkatapos nga po nito ay tatahakin nito itong area ng Mindanao, maging ang Sulu Sea or Bohol Sea at posible po ito muling mag-landfall dito naman sa may central or southern portion ng Palawan. Bukas po yan or posible po yan by Tuesday morning or afternoon. At nakikita nga po natin ngayon dahil mas papalapit na si Bagyong Kabayan dito nga po sa ating kalupaan ay meron tayong nakataas na wind signal number 2 sa bahagi yan ng Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama na dyan ang Siargao at Bukas Grande Islands, Surigao del Sur maging ang northern portion ng Agusan del Norte, ang eastern portion ng Agusan del Sur at ang northern portion ng Davao Oriental. Samantala, wind signal number 1 naman po natin ay nakataas sa southern Leyte, Leyte sa southern portion ng Samar, southern portion ng eastern Samar, Cebu kasama na dyan ang Camotes at Bantayan Islands, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, maging sa nalalabing bahagi pa ng Agusan del Norte, Agusan del Sur sa central portion ng Davao, sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental sa bahagi din ng Lanao del Norte, Lanao del Sur at sa northern portion ng Maguindanao del Norte. And meron din po tayong nakataas na wind signal number 1 sa northern portion ng Cotabato, northern portion ng Zamboanga del Sur at sa northeastern portion ng Zamboanga, kung saan yung mga areas na nabanggit nga po natin na yan ay makakaranas yan ng mga malakas na hangin na dulot ni Bagyong Kabayan at posible pa rin po ito magdulot ng mga minor to moderate damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials, so pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. At para naman po sa mga pag-ulan, ngayon pong gabi hanggang bukas ng gabi makakaranas pa rin ng mga malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng Mindanao kung saan
Mga malalakas po ng mga pag-ulan ang mararanasan, lalong-lalo na yan sa northern portion ng Surigao del Sur, maging sa nalalabing bahagi pa po ng Surigao del Sur, sa bahagi ng Surigao del Norte, Dinagat Islands, Camiguin, Southern Leyte, sa Leyte, Biliran, Bohol, sa northern portions ng Davao de Oro, Davao del Norte, sa Davao Oriental, maging sa southern portions ng Eastern Samar at Samar, sa nalalabing bahagi pa ng Caraga at ng Northern Mindanao, at bukas po patuloy pa rin makakaranas nga ng mga pag-ulan ang Surigao Provinces, Agusan del Norte, eastern portion ng Agusan del Sur, ang Dinagat Islands, maging ang bahagi din ng Visayas, Northern Mindanao at ang nalalabing bahagi pa ng Caraga. Samantala, bukod nga po dito sa mga pag-ulan na dulot ni Kabayan, ay makaranas din po ng mga malalakas na pag-ulan na dulot naman ng shearline ang Bicol Region at Quezon. Ngayon po yung gabi hanggang bukas ng gabi, and bukas naman ng gabi hanggang Tuesday night, meron pa rin pong mararanasan ng mga malalakas na pag-ulan ang Camarines Norte, Camarines Sur at ang Quezon. Dulot nga po yan ng shearline. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU and local DRRM offices para po sa mga aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. At bukod nga sa mga areas under wind signals 1 and 2, yung mga areas naman po na apektado ng northeast monsoon o amihan ay makakaranas din ng mga bugso ng mga malalakas na hangin. Ngayong gabi po yan, maging bukas, ito nga pong mga areas na ito sa Batanes, sa Babuyan Islands, Ilocos Provinces, Aurora, Bataan, Bulacan, Rizal, Quezon, Lubang Islands, Marinduque, Cuyo Islands, Bicol Region, Visayas, yung northern at eastern portions ng mainland Cagayan, yung eastern portions ng Isabela at Nueva Ecija, maging yung ibang bahagi pa ng Cordillera Administrative Region, Zambales, Pampanga, Cavite at Mindoro Provinces. Samantala, meron din po tayong nakataas pa na gale warning sa mga dagat baybayin yan ng Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, sa Batanes, sa Cagayan, kasama na dyan ang Babuyan Islands, Isabela, sa northern and eastern coast of Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao Provinces, maging sa bahagi din ng Aurora, Northern Quezon, including Polillo Islands, Camarines Norte, at sa northern and eastern coast of Catanduanes, kung saan mapanganib nga po yung pagpalaot, lalong-lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, tinatayang nagkakahalaga ng 88 milyong piso ang 146,000 na litro ng unmarked fuel at 16 na lorry truck na nasabat ng Bureau of Customs sa BOC sa Maribeles, Bataan itong Sabado, December 16. Pinupiska rin ng mga otoridad ang motorized tanker na ginamit sa pag-transport ng crudo, pati na rin ang barko na nagkakahalaga ng 60 million pesos. Sa isang pahayag, sinabi ni Customs Commissioner Bien Rubio na naging malaking hamon ang nasabing operasyon dahil nangyari ito sa isang pribadong pantalan na walang tauhan ng BOC. Isinagawa ang operasyon sa Barangay Alas Asin ng mga ahente ng Customs, Intelligence and Investigation Service mula sa Manila International Container Port at National Bureau of Investigation, Anti-Organized Entrance, National Crime Division matapos makakuha ng isang mahalagang tip mula sa isang individual. Hataw Balita. Hinihikayat ng Baguio City Jail o BCJ ang ibang mga opisina at institusyon ng pamahalaan na suportahan ang mga persons deprived of liberty o PDL sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga produkto. Nakikinabang mula sa mga programang rehabilitasyon ng BCJ ang humigit kumulang 200 PDL na nakikibahagi sa iba't ibang pagkakataon sa kabuhayan. Sa pamamagitan ng naturang proyekto, pinapataas ang kakayahang kumita ng mga ito upang tugunan ang mga hamon sa pananalapi
para sa kanilang mga pamilya at para maihanda sila para sa muling pagbalik sa lipunan sa araw ng kanilang paglaya. Ibinahagi ni BCJ Welfare and Development Officer JO3 Onet Julian na bilang karagdagan sa mga plastic strap bag, ang mga PDL ay gumagawa rin ng mga handicraft tulad ng tambo at rattan crafts, kabilang ang mga dream catcher at wall clock. Ilan sa mga bumili ay mga empleyado ng Department of Education o DepEdCar Regional Office sa pangunguna ni Regional Director Estela Carino na tumatangkilik ng mga bag na gawa sa plastic strap na likha ng PDLs sa BCJ Mail Dorm Facility. Hataw Balita. Ayan, magandang sinusuportahan talaga yung mga produkto ng ating mga PDL. At sa atin namang shout out, belated happy birthday po kay Celine Pagayona. Ayan, yung may bahay ng ating masipag na reporter dyan sa Palawan na si Andy. At happy 30th Sabbath anniversary, Brad Nanding Paglinawan, lokal ng Santa Rosa, Laguna. Aba, happy birthday, Brad Nanding ha. At sa atin namang mga taga-panood sa Facebook, andyan sila Hener Aliparo, Normita Celestial, Suset Golingo, Pancho Tadeo, Danilo Macario, Ruben Mison, Ching Muga Tumale, Jimmy Maglaya, Rochlem Ogga, NT Pineda, Laila Paraiso, Arlene Labawan, Norma Derrama Pasampa. At sa YouTube naman, andyan ang ating mga suki, sina Emma Chikuhara, Elena Yang, Anami Tonisol, Rolando Donor, Roymil Buena Flor, Jesse Himoto Pedasto Gakutno, JR Abang, at happy 25th Sabbath anniversary, Brad June Soriao. Oy, happy Sabbath, Brad Marvin Vallejo. Ayan, tsaka din si Luel Ipanya na nagkaroon Laguna at si Rodel Onilongo dyan sa Pampanga kagabi. At syempre sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Karoon din sa mga tagapakinig po ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At para po sa nagpapatuloy na mass indoctrination po ng MCGI, Day 11 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan Kapitulo 4, talatang 7, mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-18 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.